medyo liberated, no? Yung mama ko naman ay may pagka-conservative. Siya yung tipo ng nanay na, ano na, ah, ayaw i-risk. Parang lahat, gusto niya maging safe. Nandito tayo sa safe. Kumbaga, huwag tayong mag-risk kasi, baka mapahama ka lang. Yung papa ko naman yung medyo, sige, so nandun na, yung relationship ko sa kanila, laging nag-build dun sa tension ng dalawang magkaiba bang so yung decision ko ay laging guided nung hindi lang ng dapat ko ba tong gawin o hindi gawin, kundi para siyang laging tension nung safe ba yan at the same time nagre-risk ka. Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong araw po, ang ating makakasama ay isang lumilikha ng pangalan sa iba't ibang industriya, mapa musika, mapa pagsusulat sa wikang Tagalog. So ang makakasama po natin ngayon ay isang graduate ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Science mula sa University of Rizal System Antipolo. Siya po ay nakapagtapos ng kanyang Master of Art in Creative Writing from University of the Philippines, Diliman. Sa kasalukuyan po ay siya ay kumukuha ng kanyang doctorate para sa Creative Writing mula pa rin po sa University of the Philippines. Kasalukuyan po siyang isang profesor sa Literature, Creative Writing, and Social Sciences sa University of Rizal System Antipolo. Siya po ay may mga musika din na mga live performances katulad po ng Pabango, Kalsada, at ang kanyang latest single na Dahan-Dahan. Sa kasalukuyan din po, siya po ay may mga libro nang naipublish din. Ito ay may mga titulong Ilang Bit-Bit sa Pagsagip ng Sarili at ang pinakabago po ang Pandemonyo. Karangalan po dito sa Kwentong Pilipino na siya ay ating makakapanayam. Please welcome Ginoong Romel Bonus. Hi Romel. Hello po. Welcome sa Kwentong Pilipino. Unang-una, maraming salamat sa pagtitiwala sa amin dito sa Kwentong Pilipino. Thank you rin. Bilang pagbubukas ng ating usapan ngayon, kumusta ka? Sa sobrang pagiging abala mo sa iba't ibang gawain mo ngayon, kumusta ang isang Romel? Okay naman. Actually, ito yung pinaka-comfort comfort zone ko, yung nagpe-perform ako. The same time, yung day job ko, tuturo pa rin ako. Tapos, tinitake ko yung PhD classes ko. Tapos, nagsusulat pa rin ako on the side. Parang, yun yung pinakang komportable ako. Pagka wala akong gaanong ganap, parang doon ako nanghihina ba? Oo. Kumbaga kung wala kang ginagawa, nawawalang saysay yung bawat araw na dumadaan sa iyo. Parang ganun. Okay. Romel, bago natin tunguhin ang iyong mga paglalakbay sa iba't ibang profesyon na tinatahak mo ngayon, nais kong malaman, kumusta ka ng iyong kabataan? Nung teenager ba, mga around mga high school, tahimik lang ako nung high school. Actually, dito lang ako nag-aral malapit. Okay. Sa San Isidro National High School. Tahimik lang ako, tapos hindi ako gaano nakikihalubilo sa mga klase ko. Yung mga klase ko kasi mahilig yan mag-practice after the classes, tanghali. Pero ako hindi ako sumasama dun eh. Medyo ako. So agad umuwi. So meron akong ibang mundo kaysa ron sa mga klase. Okay. Paano may lalawan ng iyong sarili habang lumalaki ka? Lagi kong alam na may iba akong gustong gawin. Bukod sa karaniwan ko nakikitang ginagawa sa paligid ko. Bata pa lang ako, parang, ewan ko ba, meron na akong maagang consciousness na somehow, after kong maging bata, mas sa art ako pupunta, magiging songwriter ako, magiging novelista ako, basta on art talaga ang magiging pero normal lang ang aking upbringing, at masaya ako doon sa naging interaction ko doon sa mga kalaro ko nung, kasi
palagay ko kami yung generation ng ano ng early Gen Z Mm. na naranasan pa namin yung wala pang cellphone, or at least doon sa case ko, sa community namin, dahil suburban na medyo mahirap yung community. Wala kaming access dun sa mga gadgets. So, kami yung talaga nakapaglaro pa dun sa mga kali-kali. Oo. So, naging masaya siya. Ah, until high school lang ako nagkaroon ng sariling cellphone. So, malaking impluwensya siya doon sa naging upbringing. Mhm. Kumusta ka naman bilang anak? Bilang anak, yung parents ko ay coming from different cultures. Mhm. Ang nanay ko ay isang Ilocana, from Tarlac and Ilocos, and my father galing naman, yung family niya ay Bicolano, from Sorsogon. So yung appreciation ko sa magulang ko ay hindi lamang sa personal, kundi yung um, pagtanggap doon sa diversity ng household namin, na kami ay nagsasalita ng Ilocano, nagsasalita kami ng ibang languages. Yung mama ko, pag nag-uusap kami, Ilocano madalas. Yung papa ko naman, mas Antipoleño na yun. So, pero normal naman yung relationship namin, na open kami sa pag-uusap. Bata pa lang ako, na kami, close na kami ng mga parents. Okay. Sa pagiging close mo sa magulang mo, nandun ba na malaya mong naipapahayag yung sarili mo? O kailangan nandoon ka sa posisyon na iniingatan mo kung ano yung magiging damdamin ng magulang mo? Yung parents ko kasi ngayon, nung nagkaroon na ako ng kamalayan sa sa mga behavior, tsaka sa mga ideologies, mga ganyan, sa mga paniniwala, na-realize ko na yung magulang ko ay isang may pagka-conservative at isang may pagka-liberated. Yung tatay ko ay may pagka-liberated na personality, na outgoing, introverted na, extroverted na medyo liberated, no? Yung mama ko naman ay may pagka-conservative. Siya yung tipo ng nanay na ayaw i-risk. Parang lahat gusto niya maging safe. Nandito tayo sa safe. Kumbaga, huwag tayo mag-risk kasi baka mapahama ka lang. Yung papa ko naman yung medyo, sige, so nandun na yung relationship ko sa kanila, laging nag-build dun sa tension ng dalawang magkaiba bang so yung decision ko ay laging guided nung hindi lang ng dapat ko ba itong gawin o hindi gawin, kundi para siyang laging tension nung safe ba yan, at the same time nagre-risk ka. So meron akong ganung kaya in terms of my language, for instance, yung mama ko yung medyo conservative sa language. So yung sinasabi niyo na pagka sasalita ako, yung mama ko yung medyo mas doon, mas maingat doon. Kumbaga nagagalit yun pagka merong nasasabing hindi maganda. Yung papa ko naman mas open yun. Parang lumaki kami na yung tatay namin ay parang magaling din kasi yung tatay ko, na parang barkada siya. Pero at the same time, pagka alam mong may nagagawa kang mali, natatakot ka pa rin. Ganun yung... Dahil magkaiba sila ng approach, no, ng kanyang pananaw, alin ang mas nangigibabaw sa'yo kapag gumagawa ka ng mga desisyon sa buhay? Actually, hindi lang kasi sila factor lang din sila. Pinalaki kami ng magulang namin na unconsciously parang ibinibigay nila sa amin yung desisyon. Okay. Ganon. So, hindi sila yung factor lang kung bakit ako nagde-desisyon. So, kasama dyan yung mga kapatid ko, kasi bunso ako, yung ate ko, yung kuya ko. Tapos pati yung namin, buong pamilya, extended yung family namin yung structure ng family namin, kasi mga Ilocano kami. Ang tendency namin, parang ang upbringing sa amin, yung mga pinsan ko, parang ang turing namin mga kapatid din. Tapos pag kami mga gatherings, lagi magkakasama. Typical na Ilocano-Filipino family. So yung decision making ko, mas malaki yung preference lagi nung
pagbibigay nila ng karapatan sa akin, pag-atang sa akin ng karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Kasi binigyan kami ng pagpapalaki na parang sinasabi sa amin na kaya ninyong magdesisyon ng sarili ninyo. Pero at the same time, yun nga, may tension pa rin ng lagi may naririnig akong parang unconscious na boses na nanay ko na medyo ano ba yan, safe ba yan gagawin mo? Kung hindi, baka hindi worth it. No, yung papa ko naman parang, sige, try mo. Ano ka naman, kaya mo naman eh. Ganun. So, ganun siya. Hindi ko siya masasagot ng isahan na si mama ko ang mas malaking influence sa decision making ko, yung papa ko. Factor siya ng isang malaking organismo ba ng kamalayan na na-instill sa akin mula pa nung bata ako hanggang ngayon na naging adult na ako. O naging adult na nga ba ako? So, kailan mo maituturing o ilang taon ka maituturing na binigay sa iyo yung kalayaan na magdesisyon para sa sarili mo? Ilang taon? Anong taon ako? O ilang taon ka? 12, 13? Depende siguro sa desisyon niya. Sabihin natin, sa mga critical na desisyon sa buhay, ilang taon ibinigay sa iyo ang kalayaan ninyo? Nung nararamdaman ko na siguro typical pa rin naman na Filipino household. Once na yung anak ay kumikita na para sa sarili niya. Ayun. Yun yung turning point siguro. Nung panahon na nagtuturo na ako, maaga akong nagsimula magturo eh. I was only, I think, 19 years old when I started teaching. So, kami yung huling batch ng K-12. So, noong, 2018, nagtuturo na ako. Actually, ako yung isa sa nauna sa mga kapatid kong magtrabaho. So, napansin ko, yung panahon na yun, na kumikita na ako para sa sarili ko. Nakakapagbigay na rin ako in a way ng suporta sa kanila. Parang yun yung, siguro, implicitly, sinasabi nila na meron ka ng meron ka ng karapatan. Okay. Sasabihin ko ngayon na pang 19 na taong gulang, nagsimula ka na magtrabaho. Doon na nagsimula yung pagkakaroon mo ng malayang desisyon para sa sarili mo. Tama? Ang tanong ko, noong ikay nagsisimula ng magtrabaho at kumita, ano ang nabago sa pananaw mo sa buhay? Na-realize ko na mas masarap pala yung nag-aaral ka lang. Pero meron na akong anticipation nun eh, nung college pa lang ako, tsaka high school pa lang ako. Parang ayoko pang graduate. Pero hindi kasi pwede. Hindi. Lumaki ako sa isang pamilya na kailangan talaga magtrabaho. Hindi ako nepo baby. Hindi ako lumaki sa isang pamilya na meron kaming minamana ng mga lupain, ng mga kayamanan. So, ang lagi kaming nakaasa sa ngayon. So, yung trajectory na naging buhay ko, pag-aaral, pagtatapos, laging meron akong anticipation na magtatrabaho ako pagkatapos nito. At alam ko na mas mahirap magtrabaho kaysa mag-aral. Pero yung pag-aaral, mas mahirap yung sa magulang. Pero sa mura mong edad nyo, anong sitwasyon ng buhay nyo ang nakikita mo upang magpursige kang makatapos ng iyong pag-aaral? Sitwasyon sa buhay. Na magpursige. Actually, aaminin ko, nung college ako, hindi ako masipag mag-aral eh. So parang mas survival lang ang instinct ko sa para bang ang idea ko, kailangan ko lang tapusin eh. Kasi mas gusto ko talaga i-pursue yung artistry ko. Yun yung parang gusto kong maging professional na ginagawa. Pero yun nga, ang nag-pursue sa akin na tapusin yun, yung pangangailangan na nangangayunin, yung ngangayunin na pangangailangan ba na kailangan kong magtrabaho, kailangan namin magtrabaho para ma-sustain namin yung yung pangangailangan namin. So yun yung main motivation. Okay. 19 years old, nagtatrabaho ka na. Ano ang bumukas sa iyo noong nagsimula kang magtrabaho, magturo? Ano ang nakita mo? Ano ang unang pumasok sa isipan mo habang ikay nagsisimula ng magtrabaho?